Ay, wait lang. Yan. So, yung topic po natin for today is all about roots of an equation. Okay? Ngayon, dito po sa roots of an equation, so we'll discuss the um, basics of, yan, di ba kung naalala nyo before, uh, ang to find the roots of an equation, kayo po ay gumagamit po ng mga factoring method, yung quadratic formula, di ba? So ngayon, ibang way po yung sosolve natin. Kasi nga, ang gagawin po natin dito is tayo po ay magkakaroon po tayo ng ah, different approach. So we'll approximate. So ano po yung target po nating learning outcome for today or learning objective? So number one, syempre, i-discuss ko lang sa inyo, ano ba yung different truth finding techniques? And then, later on, i-discuss ko sa inyo, ano po ba yung different bracketing methods kung paano po naghahanap ng roots ng equation. Okay? And learning objective number 3, i-illustrate ko sa inyo ano ba yung different open methods. Pero yung objective 3 nating class, it will be discussed sa part 2 ng ating lecture. So by next week, possible. Kasi ito pong lecture natin ngayon, or itong module po na to, is divided po into 2 parts. Okay? Yan. So yung una, so mamaya papakita ko sa inyo yung breakdown ng module natin. Okay? Then, next one, syempre yung pinakamahalagang objective for today is to apply the knowledge. Syempre, nung root finding techniques. Kasi, sabi ko nga sa atin, so para saan pa, bakit natin inaaral yung mga yan? So, dapat may masolve din na engineering problems para makita nyo saan siya ginagamit. Which is gagawin naman natin later. Ayun. So, pag sinabing roots of an equation class, ibig sabihin po niyan, ang general form po niyan is f of x equals 0. Okay? Where x is the root or solution of the equation. Okay? Ngayon, specifically, ang graphically class, ang f of x, ang nagre-refer po yan sa intersection ng f of x and the x-axis. Ngayon, so let's say, meron tayo ditong equation. So, wait lang. So, x minus minus 3x plus 2. So, equal 0. Ngayon, class. Ngayon, sa tingin nyo, ano po ang root ng ating equation na to? So, yun nga. So, try nga natin si Maureen. So, tanda po ba yung root? Anong root nito? How do you solve for this? Andito ba si Maureen? Palalahayan natin, Maureen. Wait lang po. So, anong gagawin mo dyan, Maureen? Wala. Sige, Tatranspose po yung constant sa kabilang side. Then, so anong method yung gagawin mo? Or hindi natanda? Sige, sino nakakalala? Si Valerie. Sige, anong root niyan? Valerie. Sige. 1 at 2 po. So, 1 at 2. So, bakit po naging 1 at 2 ang root naman? Ang ginawa ko po ay Sige. yung finactor ko po yung yung magiging x minus 1 po times x minus 2 po. So, ganyan. So, pag sinolve po yan, 1. yan po yung sagot. So, ganyan, no? So, equal 0. Tama ba? So, mangyayari dyan, i-equate mo isa-isa yan. Tama, di ba? So, pag in-equate natin isa-isa, so magiging x minus 1 ay equal to 0. Tama? So, magiging ano siya? So, x equals 1. Yung isa. Tama ba? Tapos yung isa is x minus 2 equals 0. So, yung magiging sagot dyan, x equals 2. Di ba? So, ngayon, anong ibig sabihin ko dyan? So, yung nakuha niyong sagot dito, yan po yung magiging natin. Ito yung root na tinatawag. Which is, anong ibig sabihin yan? Kapag pinasok nyo yung
1 dito sa ating equation, anong lalabas na sagot? Sige, so try natin i-substitute yung 1. Ang mangyayari dyan ay, di ba? So 1 squared, so minus 3 times 1 plus 2. So anong pong sagot dyan? So 1 minus, so di ba magiging ano yan? 1 minus 2 plus 2, which is equal to 0. Tama? So di ba, ang magiging value ng ating equation is magiging 0. So 0 equals 0. Oh, so same naman, pag ang pinasok naman natin dito ay 2, so di ba, pag 2 times 3 minus 2, yan. So ano sagot dito? Ito ay magiging 4 minus 6. Tama ba? 4 minus 6 plus 2 ay 0 din, 0 din po ba? So negative 2 plus 2. Ayan, di ba 0 din? Okay, ngayon, basically, ang hinahanap po natin, anong value po ng x, pag sinubstitute nyo yan sa equation or sa function, magsi-0 po yung function. Okay? So, ganun po. So, di ba, let's say paano po pag hindi factorable? Tanda pa ba? So, paano pag hindi factorable? Di ba, gumagamit po tayo ng, tanda pa ba yung ating equation na before? So, gumagamit tayo ng yung highlight siya. Hindi nawawala itong highlight. So anyway, anong value ng x, mag-zero yung equation. So ibig sabihin po niyan, kung babalikan natin, basically, ang ibig sabihin lang po niyan, saan po nag-i-intersect yung f of x sa x-axis? Kasi, di ba, for example, kapag meron po tayong, yung point po natin, anong coordinate ito? Sige nga, sample nga natin. So, wait lang. So, kunwari, meron tayo ditong line. So, ito ay 1, 2, 3, 4. Anong coordinate class nito? Yan. Sige nga, Valerie. Anong coordinate nito? 4, 0 po. Yan. 4, tapos ito ay, ang y ay 0. Ibig sabihin, kahit anong point kayo kumuha dyan, tama ba? Ang value po ng y ay 0. Tama. So, ibig sabihin, ang target lang po natin dito, mahanap po natin nasaan po yung intersection ng graph. Let's say may graph dito. Ganyan. So, saan siya tumama? Saan siya tatama sa x-axis? Kasi, kunwari, may equation yung line, yung graph. Yung y equals, let's say, x squared plus 1. Kunwari, yan yung equation ng graph na nakikita nyo dyan. Ngayon, anong value ng x? Pipili kayo ng value ng x, di ba? Dito yung value ng x. Anong value ng x? Pag nilagay nyo siya dito, yung y ay magiging 0. Or ibig sabihin nun, lalapat dito sa x-axis. Gets po ba? So yun po yung ibig sabihin ng root of an equation. Ngayon, mapapansin nyo, meron tayong example dito. Meron po tayo ditong 3 example. Okay? So bakit kaya sa letter A, wala po tayong solution? Sige, Valerie, bakit po wala? Kasi po hindi po nag-i-intersect po yung yung curve po sa x-axis po. Okay, so walang ibig sabihin yan, kahit anong i-substitute mo na value dun po sa ating function, never po yan magiging 0. Diba, familiar, I think nag-discuss naman sa inyo sa calculus, yung domain at saka range. So, ibig sabihin, ang range po nito, ang lowest point, ang maximum na pwedeng makuha ng y is above 0. Yes po ba? So, kung naalala nyo yun. Ngayon, sa letter B naman, pansin nyo, isang beses lang po siya nag-intersect sa x-axis. Ibig sabihin, isa lang yung kanyang root dito. Okay? Ngayon, dito naman po sa sunod, dalawang beses po siya nag-intersect or dalawang beses siya lumapat sa x-axis. Ibig sabihin, dalawa ang root niyan.
So hindi lang, minsan nagiging tatlo, depende po sa, yan, tulad sa example natin dito. Kapag ganito yung given na function, x squared minus 3x plus 2, magiging dalawa po ang ating root kasi nga, ito po ay quadratic equation. Di ba, paano nalalaman yung number of roots? Depende sa exponent ng ating or order or degree ng ating polynomial. Yun yung number of roots. Yan, kung naalala nyo, di ba, discuss din naman yan sa previous math nyo. Ngayon, yun yung ating ita-target lang natin. So, i-discuss ko nyo, ano ba yung iba't ibang way bukod sa ang gagawin natin, hindi po tayo mag-factoring, hindi tayo gagamit ng quadratic equation. So, ang gagamitin po natin, itong mga i-discuss kong method, how do we approximate the root without using the analytical solution. Okay? Ngayon, so dito, ito yung topic overview po natin. So, nakahati nga po sa dalawang part. So, we have the graphical, we have the open method. Ngayon, dito po sa graphical, we have 3 parts. So today, ang target lang natin mag-discuss yung graphical and bracketing. And then, kasunod po, we'll discuss the open methods. Ito yung part 2 ng ating module. Okay? Ngayon, so mag-start tayo dun sa pinakaunang method sa graphical. So graphical method is the simplest method in finding the root of an equation. Okay, however, it can only provide a rough approximation of the root or the solution. Bakit po rough approximation? Kasi ang gagawin po natin is tayo po ay by visual observation lang. So ang target natin, so tanda pa ba? Sige, paano kayo nag-graph class? Sige, so kunwari may equation tayo dito. So f of x so equals x plus 2. Yan. Ngayon, ang tanong, paano nyo ngayon ipapakita yung graph niyan sa ating Cartesian coordinate system or sa ating x and y plane? So, sino nakatanda? Si CJ. Tabular po, sir. So, sa tabular. So, paano kayo magta-tabular method? Anong gagawin nyo? Tabular. Paano gagawin doon sa tabular method? CJ. So, pero tama yun. So, isang way yung tabular. Yan, CJ, andito ka ba? Hello? Paano gagawin mo doon pag tabular? Sige nga, ito si Tristan. Sir, yun nga po yung magsasalpak po ng values ng x para po makuha yung y. Yun, magsasalpak. So, tama. Magseset kayo ng values ng x. Tama. So, magsesalpak kayo ng values ng x or magseset kayo. Nakadepende sa inyo kung saan kayo magsa-start. So, kunwari, naglagay ako dito. Kapag si x ay equal sa 2, yung ating, pag pinasok nyo sa equation ng f of x, yung ating f of x will be equal to, anong value? So, 4. So, magkakaroon kayo ngayon ng coordinate. So, magkakaroon kayo ng unang point sa na 2, 4. Ganyan. Okay? So, dito, since ito ay linear equation or linear, straight line. Tama? So, we need only kahit minimum na 2 point ang kailangan natin para makita natin yung graph. Okay? Ngayon, so meron tayong available din yan sa calculator. Yan, para mas madali kayo makagawa ng plot. Ngayon, so nababasa naman, no? Nababasa ba yung calculate? So, nakikita naman. Okay, sige. So, let's say gusto nyo mag-plot ng equation. So, pwede kayong gumamit ng mode 7. Or hanapin nyo lang sa ibang calcu. So, hanapin nyo na lang yung mode, yung table. Then, pwede nyo kayo mag-input. So, anong gusto nyo lagyan ng equation? So, x. Let's say, so alpha x. So, alpha x plus 2. Okay, kunwari, yan yung equation natin. Ngayon, so optional, pwede kayo maglagay ng isa pang graph, ng simultaneous, ng isa pang plot. Kung sabay, pero since isa lang naman yung isa-sample ko, so yan, equal nyo lang. Ngayon, anong gusto nyo starting point? So, saan kayo magsa-start? So, nakadepende sa inyo. So, pwedeng sa negative. Kung gusto nyo mag-start, pumula negative 4. Okay, saan gusto nyo mag-end? Anong gusto nyo dulong point?
Ito yung nakikita nyo sa x-axis na guhit. So, saan magsa-start yung line natin? Sa -4 hanggang +4. So, pwede ganyan. Tapos, ano po yung increment or yung step? Pamula sa -4, ano yung idadagdag mo? Na step hanggang makarating ng +4. So, let's say, ilagay natin ng 0.5 ang step. So, ibig sabihin yan, pamula -4, mag-a-add kayo ng 0.5, so maging -3.5, tapos -3, -2.5, -2, -1.5, hanggang makarating sa 4. Okay? Yun yung i-expect yung output. Okay? So, makikita kayo, magkakaroon na kayo ng set of points dito. Okay? So, ganyan. So, na-try nyo ba? Sino nakagawa ng ganyan? Okay, si CJ. Yung iba. So, na-try nyo ba? So, sino dito yung ibang calcule? Sino dito yung sharp? Sige nga, paresan nga. Yung mga sharp user. Meron ba dito? Sharp. Ay, Canon pala. Sorry, Canon. Sino dito yung Canon? Ang calcule. So, meron din ba dyan sa Canon? Tristan. Napagana nyo ba? Okay. Si Jella. Napagana nyo ba? Okay. Sige. Yun. So, ganun lang. Kasi useful po yan. Magagamit nyo yan. Especially kung medyo... Kasi ano po kapag hindi kayo gumamit ng ganyan? So, iisa-isa yung input. So, mag-iisa-isa kayo mag-type. Kunwari, 2 plus. So, iisa yung ililista. Okay, which is time consuming siya. Ngayon, so let's have an example. So, suppose, use the graphical approach to determine the drag coefficient. Ang drag coefficient po ay letter C. Na kailangan daw po ng parachutist na may mass na 68.1 kg to have a velocity of 40 meter per second. Okay, so after free falling for a time of t equals 10 seconds. So take note, the acceleration po due to gravity is 9.81. So ito, sample. Ito yung sample na paano pag binigyan kayo ng ganitong function. So kaya nyo bang isolve to gamit ang factoring? Kaya nyo bang isolve gamit ang yung quadratic formula? So di ba hindi? Kasi medyo complicated ang function. Ngayon, ang target lang po natin, ma-express muna yung nandito sa kanan, itong nandito sa itong nandito sa kanan, ma-express natin siya in terms of silang. Kasi ilan ba yung variable natin? We have gravity, we have mass, we have the time, we have the velocity. So since maraming variable, pero lahat naman po yan ay given sa problem, so ipa-plug in nyo lang yan dito para ang matirang variable is si letter C lang. Plug in lang. So given si mass, velocity, time, tsaka si gravity. So plug in. So ang formula natin ito, so gravity times mass, so 9.81 times 68.1 over C times 1 minus E raised to -C over mass times time minus 40 yung velocity. So itong part na to, so sinimplify lang po yan. So ito pong part na to, so sinimplify lang po. Baka magtaka kasi kayo, saan po galing tong -1.46843? So yan po ay so 10 times 1 over 68.1. Yan. So 10 over, lang yan, 68.1. Di ba? Yun yung ating, so saan galing yung 0.146843 na yan. Okay? So, sinimplify lang yan. Ngayon, anong napapansin nyo ngayon sa part na to? So, dito po sa part na yan, ano yung constant or ano yung variable? So, isa na. So, function na siya in terms of C. Ngayon, naalamin natin, ano po yung mga value ng C, ano yung value ng C na kapag nilagay po natin dito, ang magiging f of C ay 0. Yun yung pinakatanong, di ba? Anong value ng C kapag nilagay mo siya dito, ang C ay yung f of C is magiging 0. Okay? So, dito, meron na pong naka-ready na table. So, ituturo ko na lang sa inyo paano siya nakuha. So, ito yung graph, ito yung table. Ngayon, para lumabas yung mga value dito sa f of C, ang ginawa niyang starting point ay 4,
Tapos ang endpoint ay 20. Anong increment natin dito? Plus. So, increment, yung 4 step, po, sir. yung 4. Okay? So, pag ngayon, pag nag-input kayo sa CalQ, ang starting value ay 4, ang end ay 20, ang increment ay 4. So, anong kailangan muna? So, punta po lahat sa mode 7 sa CalQ. So, mode 7, tapos input natin yung equation. Okay? So, 668 over, kasi f of x to, so wag yung ilalagay is na c, kasi naka f of x tayo. Diba? So, ilalagay nyo lang ay x dapat. Kasi nga, f of x yan. So, assume nyo lang na pares lang naman yan. Ano? So, depende lang sa variable na ginamit. So, 1 minus e raised to, so, negative 0.1468 Okay? Then, minus 40. Once na-type nyo na yan, yung f of x, so just press enter. So, g of x, wala naman tayong pangalawang function. Anong starting value? 4. Ang ating pong end value ay 8. 8 ba? 20. Okay? Tapos, ang step po natin or increment ay 4. Okay? So, ba't iba ang sagot? 4, 8, 12. So, same ba yung nilagay kong function? So, wait lang ha. Double check ko lang yung function. So, 668.06 over x. Baka nagkamali ako ng input. So, times 1 minus e raised to negative 0.146843. Hindi ko yata na-add yung x. Negative 146843x. So parang hindi ko nga na-add yung x. So, minus 40. So, again, start ay 4. Ang end ay 20. Ang step ay 4. Okay? Ayan. So, sino nakakuha ng same answer? 34 point. Ayan. So, kung check natin, ito. So, 34.190. Same lang ba yung nasa table? Tapos ito ay 17.712. Ang katapat ng 12 ay 6.1138. Kasi ito ay negative 2.23 and negative 8.368. Di ba? So, naka-round off lang. Pero dapat hindi tayo mag-round off dyan. Ngayon, ilang points yung naka-rate nyo? Ilan? So, di ba, 5? May x kayo, may y, x, may y. So, pag pinlat nyo yan, yung 5, so ipa-plot nyo, syempre. So, ito yung 4, ito yung 34. Di ba? Ito. Okay, so ano yung height nito? Plus. Ang height po nito, pamula dito, sa 4. Di ba, ito yung 4. Ibig sabihin, ang height po niyan, ay, ito po, ang height po niyan is yung f of c. Diba? Yan. So, f of c yung height niya. So, paano makukuha si f of c? Ipapasok mo lang si 4 sa ating function. So, dito, sa ating equation na to. Diba? Ngayon, ang next step po natin is, yan, i-plot yung 5 points na yan. So, ito si 8. So, pumula sa 8, bibilang kayo ng 17 pataas. Tama? So, yan, si 17. So, yan yung ating second point. Then, yan, plot lang. Ngayon, i-connect lang po natin. And, once na-connect natin, ilang points meron tayo? So, di ba, meron tayo 5 points. Ano? So, ito yung point number 1, point number 2, ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5. Ngayon, so, pag kinonect nyo yan, so dito, mag-observe na kayo. Saan ba siya lumapat sa x-axis? Okay, so lumapat siya. Kita nyo naman, between 12 and 16. Medyo lampas lang siya ng kalahati sa 14. Kaya ang nilagay nung
sa libro is 14.75. Pero, for example, paano po sir pag sa exam? Siyempre, iba't iba naman yung tingin nyo dyan. Kung i-accept kong answer, paano pag ang sinagot po ay 14.6, 14.5, so i-accept ko po yan kasi nga, hindi naman tayo po ay nag-approximate. Yan, ng answer lang. So, ang rough estimate yan is between 12 and 16. So, around 14. Diba? Yun yung downside lang dito sa graphical. Kasi nga, hindi siya, so nagre-rely tayo hindi sa computation, kundi sa visual, yun yung difference. Okay? Yan. So, kaya ito po yung ating route ngayon. So, ngayon, kung ang maging sagot nyo po ay 14.9, 14.8, so i-accept ko po yan. Pero syempre, pag graphical approach yung ginawa nyo, pero ang pinasa nyo sa exam ay 14.7165. O, di ba, imagine nyo, yun ba ay acceptable answer? Decimal place nga yung hindi nyo naman masabi dito. So, nakikita nyo yung sobrang liit na gano'n na So, unless yung scale natin ay sobrang liit talaga. Di ba? So, yun yung ating graphical. Ngayon, syempre, para ma-verify natin kung tama po ba yung sagot natin, so we need to substitute the value nung na-observe nyo. Saan ba siya lumapat? Syempre, hindi laging ginto ang sagot ha. Kung ang sagot nyo yung 14 pins, walang problema. Pero kailangan natin i-verify. Pag pinasok ba natin sa equation, ang sagot po ba ay magiging 0? Okay? Or kung hindi man maging 0, malapit po sa 0 para masabi natin na yung ating estimate po ay malaki ang chance na tama. Kasi pag ang nakuha nyo is more than 0, so medyo malaki, ibig sabihin may mali sa ginawa nyo. So anong kailangan pong gawin? So sasubstitute lang po natin or itatype lang natin yung ating sa calc yung equation. Okay, so mode. Balik nyo lang sa modes computation. Okay, so 668.06. So dito kahit hindi nyo na ilagay muna yung value, alagay nyo lang muna dito sa baba ay yung value ng x, yung unknown, or yung c. Okay, then multiply. So 1 minus e, so raised to negative 0.146843 x. So minus. Okay? Doon. So once na-type nyo na yan, so pwede kayong pumindot ng calc dito para hindi na kayo paulit-ulit. So anong hinahanap natin? Value po ng f of c kapag ang c po ay anong c natin? Kapag ang c po ay 14.75. So calc nyo lang. So calc. Then anong value ni x? 14.75. Kung lalabas mo sagot dyan, ay, mali. Wait lang. Kamali yung pindot. So wait lang class ha. So type ko lang ulit yung equation. So 1 minus e okay, so x so calc lang natin anong value ng x 14.75 so press enter yan, so lalabas sino same ang nakuha, so 0.09 okay, so anong ibig sabihin ang nakuha po natin sagot is napakalapit sa 0, napakalapit ibig sabihin po niyan accepted po yung ating answer okay, tama po ba? Kasi kung nakuha nyo dito 10 point something ulitin nyo yung ginawa nyo kasi automatic may mali po dyan hindi po yan basta tatama or you can repeat the process baka may mali lang kayong pindot okay
So, yung magiging sagot po dyan, nung upon checking, 0.1 or 0.09 kasi, ni-round off lang. Ano, nung sinubstitute siya sa ano. So, magiging answer niyo po dito, since upon validation, f of 14.75 is 0.1 or 0.0997998, automatic, yan po ay accepted. Kasi siya po ay malapit sa 0. So, ganun lang, ano? Yan. Question po sa graphical method. Wala po. Okay, so let's proceed po sa next one. So the next one, wait. So ang next method po natin is bracketing methods. Ano? Sa bracketing method class, tayo naman po ay nagke-create or nagawa po tayo ng bracket or ng boundary. Ano kasi, sige, paano po siya ginagawa? Kung babalikan natin yung graph na to, siya clear ko lang yun. Kung titingnan nyo, dito sa f of 12, di ba 6 point something yan? Sa f of 16, negative siya. Di ba ito yung f of 12? Ibig sabihin, ang kanyang f of c po, kasi dito kayo di ba ang target natin, maging 0 po yan. Yung f of c. Kasi di ba ito ay x. Ito yung y. Di ba natin? Ngayon, titingnan nyo. Dito sa 12, ang value po ng 12 ay 6 yung y, yung pinakalapad, taas. Then, si 16 po, di ba, sa 16 natin, ito na po yung value niya. So, di ba, ito ay positive 6. Di ba? Then, ano napapansin nyo? Itong part na to is positive, tapos biglang nag-negative. So, ang indication yan, hindi naman yan mag-negative basta ibig sabihin dumaan yan sa 0. Tama ba? So yun yung indication nyo class na siya po ay dumaan sa 0. Kasi kita niyo 'di ba ito yung tatahakin niya. So, positive, 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 0. Tapos negative na. 'Di ba? So yun yung indication nyo without graphing or without the graphical method. Kunwari, tabular lang ginawa nyo. So nag-create kayo ng table. Ngayon, ito yung ibig sabihin, between 12 and 16, nandyan po yung root. Di ba ang estimate natin, 14.75? Kasi ginraph natin. Pero let's say wala kayong graph. Hindi nyo kailangan mag-graph. So ang gagawin nyo pong lower at saka upper limit ay 12 and 16. Okay? So anong indication natin na nandun yung root in between the 2 points? Kapag po may sign change. So tandaan, kapag may sign change, ibig sabihin, dumaan siya sa 0. Ano? Yun yung ating indication dyan. Okay? Yan. Ngayon, so, yun yung unang step. Pero syempre, sa exam nga, para magkapare-parehas tayo, ako yung nagbibigay ng bracket or ng initial value ng bracket nyo. Kasi di ba kaliwat kanan yan. Yun. Ngayon, ang unang method po, we have the incremental search method. Yan, sa bracketing. So, yung una nga, ang kailangan ma-assure po natin na yung f of xl times f of xu is negative or less than 0. Kailan ba naging negative yan? Kunwari, ito ay positive, ito ay negative. Diba? So, yan po ay negative pa din. Kasi pag parehas po negative yan, magiging positive na yan. Pag parehas positive, yan, ibig sabihin, wala. So, positive lang din yung ating, walang root dyan. Kasi nga, hindi siya dumaan. Yun lang i-assure natin. Kailangan yung product po ng f of xl times f of xu must be equal to negative. Okay? Ngayon, kung titingnan nyo sa graph na yan, yung xl po natin, tatawagin po natin yung x lower. So, ito po yung point na yan. Tama po ba? And meron tayong tinatawag na x upper. Ngayon, syempre, pinasok natin sa equation. Syempre, magkakaroon tayo ng length ng y, tama ba? Ng f of x. So, yun yung tatawagin nating f of xu.
So obviously naman kasi above x-axis si f of xu. So yan po ay positive. Tama? So dito sa kabila, may xl din tayo sa point na to. So ipasok ulit natin sa working equation. So magkakaroon kayo ng value ng f of xl. So dito obviously dahil below x-axis yung xl, negative po. Negative to. So negative times positive, ibig sabihin may root po dito. Kasi imagine nyo, kunwari, pumili kayo ng isa pang point. Let's say dito yung napili yung point. Parang ganyan yung nangyari eh. Pagpili nyo ng point na yan, may hati na po dito. So, mangyayari dyan, yan. Ang mangyayari po dyan, pag nag-create tayo ng hati, so dito mapupunta yung point na yan. So, pag tinrace nyo yan, di ba wala siyang root? Kasi hindi naman siya dumaan sa x-axis. So, yun yung iiwasan natin. Okay? Ngayon, ang unang step, so, ang una pong example ng bracketing method, so we have the bisection method. Okay? So, paano po ginagawa ang bisection? Meron po tayong tatlong step. Okay? So, step number 1, skip nyo na to kasi nga, ako yung magbibigay ng XL at saka XU. Okay? Then, ang estimate po ng root, so ang formula po sa bisection method is simply, para makuha po yung estimate ng root, ang formula is XL plus XU over 2. Again, ako yung magbibigay ng XL at XU. Okay? Yan. Ngayon, after po nyan, sige, para ma-visualize nyo, ang bisection kasi, kinukuha niya lang po yung midpoint ng bawat, di ba may bracket tayo. Ano ang gitna po niyan? Si Bad, nandito yung gitna. Tama po ba? Yan, so nandyan ang gitna. Okay, ngayon, so dito sa gitna, so nandito yung point po ng ating intersection. So obviously naman, ang next step kasi dyan, once nakuha natin to, anong tawag dito ngayon? So ito yung ating x sub r. So yung first estimate ng root. Ngayon, iisipin natin, anong papalitan? Kasi yun yung next step. Once nakuha nyo yung bagong estimate, papaliitin nyo yung bracket, di ba? Papaliitin nyo. So, ibig sabihin, ang mangyayari po dyan ay papalitan nyo either si XL or si XU. Ayan ha. So, buburahin nyo yung line na yan. So, alin po dyan yung papalitan? Class. Valerie. XU po. Bakit si X yung papalitan? Kasi po yung root po ay masako po siya sa XL to XR po. Ayan, so tama, no? So, ibig sabihin, kung si XL lang aalisin nyo, wala nang root dito, di ba? Sa gitna niyan. Tama ba? So, ang mangyayari dyan, sa sunod na iteration, itong XR natin na nakuha, yan na yung magiging bagong XU na. Yes po ba? Then, once naging XU na yan, kukunin nyo ulit ang midpoint. Ganyan, midpoint ulit. So, sa midpoint naman na yan. So, ito yung bagong XR naman sa second iteration. Okay, tapos 'di ba, yung XR kanina, yun yung XU. So, alin yung aalisin? Itong XL or yung XL or si XU? Yung XU na bagong XR, yung kanina, yung bagong XU or itong si XL. Plus si Mike Lester. XL na po sir yung papalitan kasi po pag yung panibagong X po yung pinalitan ay yung yung pinalitan nga po hindi na po siya mahagip, hindi na po mahagip yung intersection po. Tama, so ganun lang. Pero pinakita ko lang sa inyo yung nangyayari. Pero syempre, ang masosolve po natin yan nang hindi nagamit ng graph. Okay? So sige. So try natin yung same problem. So example number 2, using the same problem, pero ang gamit na po dito is si bisection method na. Yan, si bisection method na po ang gamit. Di ba kanina, graphical, pero ngayon, bisection method na po ang gagamitin natin. So, kailangan nyo lang i-recall yung kanina, yung atin pong function. So, nakatype pa naman sa calc yan sa akin. So, dapat hindi nyo inaalis.
Kasi pag pinress nyo yung on, maaalis po yan. Ano? Ngayon, ang next step natin is, ano yung first step? Dahil tayo po ay, syempre, advantage po sa atin. Dahil po, ginawa na po natin siya ng tabular form, alam na natin saan po may sign change. Ibig sabihin, ang gagawin po nating XL ngayon, sa first iteration, si 12, si XU ay 16. Okay, guys po ba? Okay, so try natin. So sa bisection method pa lang po tayo. So, dito na sa baba. Okay, so try natin dito. Sa bisection. Okay. Yan. Ngayon, mag-start tayo sa first iteration. Okay? Ngayon, sa unang iteration, kasi nga, gumamit, or ito, sa exam naman, ako rin magbibigay. So, ang initial po natin, so magkakaroon po tayo ng X sub L, which is, let's say, ito, dahil nag-graph tayo, ang gagamitin natin, si XL ay si 12. Okay? Tapos, yung atin pong XU ay equal sa 16. Okay? Yan. So, yun yung ating, kasi dun din may sign change. Okay? Pero sa exam nga, ako magbibigay niyan. Ngayon, so anong next step? So, balik tayo sa ano. Sa bisection method, ang next step po, once meron na kayong pipili kayo ng choose lower XL tsaka XU, upper XU. Pero sa atin nga, ako na nag-ano. So, mag-proceed na lang kayo sa second step. Dahil 3 step lang naman yan eh. Hanapin si XR. So, how do you find XR? Again, si XR po natin ay equal saan? So, hindi ko na anong value ng XR natin? Tristan. So, di ba, 12, ano yan? 12 plus 16 XL, over 2. Plus XL X, plus XU divide 2 po. or simple yung average lang, no? So, XRI 14. Tama ba? Gitna. Yung gitna lang. So, 28 over 2. So, diniretso ko na. Ngayon, paano natin ngayon malalaman if yung X, alin yung di ba ito yung ating XR? So, ilagay natin sa kaliwa. So, alin dito yung papalitan? Si XL po ba or si XU? Di ba? So, para malaman natin, pupunta tayo ngayon sa step number 3. Okay? Sa step 3, hahanapin natin yung product ng f of xl times f of xr. Aalamin natin kung siya ba ay negative, kung less than 0. Pag less than 0 is negative, pag greater than 0 ay positive. Okay? So, hanapin natin yung f of xl times f of xr. Okay? Aalamin natin kung siya ba ay positive or negative. Yun po. Ngayon, so paano natin malalaman yan kung positive or negative? Ipapasok, nasan ba si XL? Di ba si XL ay ito, si 12? Tama po ba? Ngayon, ipapasok nyo ngayon si 12 dun po sa ating equation or dun sa ating function. Nasaan ba yung function? Ito, nasa calculate, yung 668. So, gagawin nyo, ang calc po natin, anong value ni x? Si 12. So, ibig sabihin, ang lalabas po dyan ay 6.11 or hindi mahalaga po yung value. Ang mahalaga ay yung sign. Ano? So, ibig sabihin, si f of xl ito ay positive. Okay? So, ito, ang f of xl natin ay magiging positive. Tama? Tapos, ang atin pong f of xr ay magiging ano? So, anong xr ba natin? 14. So, ipapasok natin si 14. Ano? Or kahit dito nyo pala ilagay. Sige, para hindi kayo malito. Sa ilalim na lang. So, ang f of xl natin ay positive. So, times, ano yung ating f of xr? So, calc again, ipapasok nyo naman si 14. So, 1.611. So, siya po ay positive pa rin. Okay? Positive times positive
Okay? So, ano magiging sagot dyan? So, yan po ay greater than 0. Tama? So, greater than 0. So, ibig sabihin, siya po ay greater than 0. So, kapag ganyan po yung nangyari, ang maging, ano po yung titingnan natin? So, asan po yung greater than 0? So, condition B. Tama? Greater than 0. Kapag daw positive yung nakuha nyo, na product nung f of xr plus f of xr, ibig sabihin, yung xr po natin ay magiging xl. So, basically, papalitan natin yung xl. So, ibig sabihin yan, so set xl, so set xr, yung xr will become xl. Okay? Sige, kahit lagyan natin ng set. Okay? So, ganyan po yung mangyayari. Okay? Ngayon, so pagpunta natin ngayon sa sunod na iteration, sa second iteration, yan, so punta tayo, so copy lang natin to. Sa sunod na iteration, ano yung magiging, ito, we are second na po. Okay, nasa second iteration na tayo. Ano magiging interval natin ngayon? So, masyadong malaki yata ang 36. Gawin ko nga lang 25. Okay. So, yung magiging bagong interval natin sa second iteration, si 14, ang pinalitan natin ay si XL. Ano? O magiging ang interval natin, ito ay 14 na. Tama? Sige, para makita nyo sa graph. Di ba may graph tayo kanina? Kaya para may imagine nyo. Ito yung ating 12. Tama? Ito yung ating 12. Di ba? Nag-create tayo ng bracket between 12 and 16. Kasi nandun yung sign change. Okay, nasan yung gitna niyan? Di ba ang gitna niyan nandito po sa part na to. Di ba? Nandyan yung ating gitna. Tama ba? Ngayon, itong point na to, yun yung ito yung XR natin, which is 14. Di ba? Ito ay 12. Ito ay 16. Yung dulo. Itong kabilang guhit na to. Okay? Di ba? Ang gitna niyan, ito yung XR natin, ito ay 14. Okay? Anong nangyari sa atin? Ang pinilitan natin ay si XL. Di ba ineliminate natin si XL? Yung sa without graphing. So, di ba ineliminate natin tong XL. Naging ganito na yung ating bagong interval. Sa second iteration, ng bagong interval natin ay between 14 and 16 na po. Okay? So, gets po ba yung nangyayari? Yes? Ayan, how about yung iba? Ayan, so, ibig sabihin, sa second iteration natin, bago ito ng interval, nag-start tayo ng malaki, yung 12 and 16, naging 14 and 16. Ngayon, class, dito po sa part na to, kukunin na ulit natin yung XR. So, syempre, anong XR natin dito? Class. 15 po. 15. Yan. Then, again, hahanapin na po natin yung product ulit nito, ng dalawa. Siyempre, ano yung XR kanina? 14. So, nalipat siya. So, yung kanina, may sagot na po tayo sa f of x. Diba, kanina, kinuha na natin yung f of 14, which is yun ay positive. Si XR ay naging XL na. Ibig sabihin, si f of XL natin, or f of 14, hindi nyo na kailangan kunin kasi nga, nakuha na nyo na siya dito kanina sa f of xr. Gets ba? f of 14. Bakit nyo pa siya itatype? Meron na kayo. So, automatic, ang f of xl nyo ay positive na. So, anong kailangan nyo lang pindutin? Si f of 15. Okay? So, try natin pindutin. So, calc, anong value ng x? 15. Okay? So, dahil nag-negative ang sagot, so ito, negative to ngayon. Ibig sabihin yan, siya po ay less than 0. So, pag less than 0, si x ang pinapalitan po natin, or pag ang sagot ay negative, yung product, x yung pinapalitan. Okay? Ibig sabihin po niyan, yun, may papalitan po natin, si 15, ang i-eliminate po natin ay ito. Okay, so eliminated na po si itong ating XU.
Yan. So, meron bang strike? Yan, may eliminate na yan. Ang papalit na po dyan ay itong ating XR. Gets po ba? So, ang magiging bagong interval natin, i-copy ko na lang ulit para mabilis. Ang magiging bagong interval natin sa third iteration ay between 14 and ito ay 15 na. Okay? Kasi pinalitan na-eliminate na po si ano. Then, get again the average. So, ito yung 14.5. Ano? Yan yung kanyang gitna. Okay? So, ito yung bagong XR natin. And then, sir, gaano po kami katagal maggagawa ng ganyan? Kasi paulit-ulit yan, yung process. Meron po tayong tinatawag na computation ng error. How do we compute for the error? Okay? So, yung error po natin, gagamitin nyo po yung formula na ito. Okay? Yung ating approximate relative error, so yan po yung formula natin. Ilalagay ko siya dito sa baba. Okay? So, approximate error is XR new minus, so absolute value ha, XR new minus XR old over XR new. Yan po yung ating formula. Ngayon, kailangan po natin, so kunwari, sa first iteration, di ba mayroon kayong unang XR? Ito yung unang estimate nyo, XR1. Dito, sa unang iteration, paano nyo siya gagamitin dito? Wala pa nga kayong old XR. Tama ba? So, hindi pa siya nagiging old. Kasi nga, siya pa lang yung bago. So, hindi pa kayo makapag-compute ng error sa first iteration. So, mag-start po kayo mag-compute ng error dito po sa second iteration. Kasi nga, magkakaroon po tayo ng, may bago tayong XR, which is yung 15. Ito yung ating old XR, si 14. So, how do we compute? Ayan. Tayo ay maglalagay, or mag-compute po tayo ng, ayan. So, formula po natin ay, nasa yung epsilon. Ito yung E. Ayan. So, yan. Approximate relative error ay equal po sa yan. So, anong XR nyo natin? So, absolute value yung bracket natin. So, absolute value. So, para ito naman sa una lang, ikakopy-copy lang natin. Ano? Yan. So, ano yung initial value natin dito? Ano yung XR nyo natin? Plus. 15 po. So, 15. Ano yung old natin? 14. So, 15 minus yung sa first iteration natin, yung 14. Tama? So, 15 minus 14 over 15. Ayan. So, times 100. Okay? Percent. Sige, lagyan natin ng percent. So, ano yung error natin dito? Plus. So, sa calcu. So, 15. So, kahit pag nagpindot kayo sa calcu, huwag nyo na i-on. Pindutin nyo na lang yung agad yung number para hindi siya mawala. So, 15 minus 14. So, over 15. Ayan. So, times 100. So, yan po yung ating, yung unang error is 6.67%. Okay, so 6.667%. Which is, yan po ay, anong target natin? Plus, kailangan po ay less than 0.5% ang makuha nyo. Ang nakuha po natin ay 6.667, which is nasa taas pa po siya. Tama ba? Ng 0.5. Okay? So, ibig sabihin, kailangan pa natin mag-iterate. Okay, sige, ito. So, ibig sabihin, dito po sa sunod, so, i-check muna natin kung ano yung magiging error dito sa third iteration. So, yan ay, ang bagong XR natin ay 14.5. So, minus, ano yung old XR? Ano yung XR sa 15? So, over 14.5 times 100. So, ano yung magiging sagot natin dyan? So, palitan lang natin to ng, so, 15. Ito po ay 14.5. Nasa baba ay 14.5 din.
Okay? So yan na. So neglect lang natin yung yung negative sign kasi we are using absolute value. So ang lalabas pong sagot dito sa third iteration is 3. Okay, so 3.4482 or 83% kasi for decimal place. Okay? Dahil po siya ay less or greater than 0.5%. Okay, greater than 0.5%. Kailangan pa natin mag-proceed sa sunod na iteration, sa fourth iteration. Gets po ba? So yan, so punta tayo sa fourth iteration. So i-copy na natin yan. Ngayon, sa fourth iteration naman, so anong papalitan natin sa fourth iteration? Alam na ba natin yung papalitan? Or hindi pa? So, ano yung f of xl? Or f of 14? So, ang 14 pa rin is positive. So, hindi pa ata natin nakukuha yung f ng 14.5. Tama ba? So, para malaman natin yung sign. So, para balikan yun, so may replay naman tayo. I-type nyo lang, calc 14.5. So, ang lalabas pong sagot dyan ay positive. Okay? So, same pa ba? Nakasunod pa ba? Pwede nyo, para hindi nyo i-type. May replay naman. Okay? So, maging sagot sa f of xr ay positive. Okay? So, yan po ay greater than 0. Ibig sabihin, ang papalitan po natin ay si xl kapag po positive yung lumabas. Okay? Ibig sabihin, sa sunod na iteration, si 14.5 ay ipapalit natin kay 14. Gets? Ayan. So, sa fourth iteration, yan po ay magiging 14.5 na ano? So, ano yung bagong XR natin dito? Plus. Bagong XR. So, how do we compute for the XR again? So, get the, yan, Jomil. Sige, ano yun? 14 point? Sir, 14.75 po. 14.75. Okay? Then, sige, bago kayo mag-proceed sa paghahanap kung tayo ba ay magpo-proceed sa paghahanap sa fifth iteration, naalamin nyo muna. Siya ba ay pasok pa? Or check natin kung yung average. So, 14.75, ano yung previous root natin? 14.5, di ba? So, minus 14.5 over 14.75. So, anong sagot dito? So, 14, yan, 0.75 minus 14.5. So, divide over 14.75. So, times 100. Okay, so mapansin nyo, ang ating pong percentage pa rin is 1.69. 1.6949. So po ay mas mataas pa rin siya sa 0.5. So we need again to iterate. Tama? Sige nga, kayo naman mag-try. Anong papalitan ko? Si XL ba o si XU? So kayo maghanap ng ano. So anong papalitan? Si XL ba o si XU? So try nga natin tumawag. Si ano, nandito ba si Alexis? Jade? Nandito po, sir. Yan, sige. Anong papalitan? Si XL ba o si XU? Si XU po, sir. Bakit po si XU? Hula lang po. Hula lang. So, hindi pwedeng hula lang. Ano? So, dapat alamin nyo muna kung ano yung f of xl times f of xr. So, alamin nyo, class. Sige. So, sige ko nga. Si Ira nga. Ira. Nandito ba si Ira? Anong papalitan?
XL, Ano yun? yung XL po. Yung XL. So, bakit anong basis? Bakit yung XL? Yung value Kaya, nila. ano yun? Kasi Medyo choppy ka sa... Hindi ko alam kung putol-putol ba si Ira o ako lang. hello, Medyo mahina ang signal. Sige, so, wait lang ha. Sige, so ganito. So, bakit po, aalamin natin, ano ba yung f of XL? Di ba, 14.5 ang XL natin. Eh, yung XL natin, di ba nakuha na natin kanina yan, yung XR kanina. Ano ba yung f of XR kanina? Di ba, positive? So, positive na yung f of XL. Ngayon, ang kailangan na lang natin i-input is si f ng 14.75. Tama? So, babalik lang kayo dyan sa CalQ. Nasaan ba yung function natin? Papasok nyo lang si 14.75 sa CalQ. Kung lalabas dyan ay positive. Again, positive po yan. Okay? So, since positive po lalabas, okay, positive, ibig sabihin, siya ay greater than 0. Ang papalitan na po natin ay si XU. Tama? So, si XU na ang papalitan natin. Kasi nga, nag-positive na po siya. Tama ba? Si XL pa rin pala. Si XL ang papalitan. Sorry. Yan. Kasi nag-positive. So, ibig sabihin, sa 5th iteration, wala na po to. Si 14.5. Gets mo ba? So, ito ay, kasi ito ay less than. Positive nga to. Yan. So, XL. Ito, hindi ko napalitan ang sign nitong isa. Yan. Okay? So, sa 5th iteration, plus, so, i-copy lang natin to. Yan. So, gawin natin 5th iteration. Ngayon, yung ating XL na palitan, di ba? So, 14.75. So, ano po yung panibagong root natin? Yan, Jansex. 14.875 po. Tama, so gitna, 875. Ngayon, so para malaman natin kung ito na ba yung sagot, so syempre, mag-update tayo. So, si 14.75, yun yung bagong ano natin. Tapos, yung ating magiging bagong root ay si 14.875, yung XR nyo. Okay, so input lang natin, then ito ay 14.875. So ano yung magiging ating ano dyan? So 14.875 minus 14.75. So over 14.875. So times 100. So anong lalabas yung percentage? So 0.8403. So less ano pa rin siya. So 0.8403%. Which is ito ay mas mataas pa rin. Tama ba? Mas mataas pa rin to sa 0.5. So again, we need to iterate uli. Okay, so we need to iterate. Again, so syempre, since mag-iterate tayo uli, aalamin naman natin uli, ano yung papalitan? Di ba ano yung nakuha natin kanina sa 4th iteration? Di ba ang 14.75 ay si XR. So pinilit natin siya kay XL, tama? Ngayon, so ibig sabihin, yung f of XL natin, yung, di ba, ang f of XR kanina ay positive. Ibig sabihin, dito, yung f of XL natin is hindi natin gagalawin. Kasi yun yung, di ba, pinilitan natin ng XR ang XR is 14.75. Ipinilit natin kay XL yan. So, ibig sabihin, yung f of XR kanina, which is ito po yan, yung f of XR kanina, which is positive, ay yan na rin yung magiging f of XL ngayon, which is positive. Hindi gagalawin. Ang pabalitan ang hanapin na lang natin ay
si 14.875. Ito, si f of xr na lang. Again, replay lang tayo. So, calc 14.875. Okay? So, lalabas pong sagot dyan is negative. Makita nyo naman. So, negative. Okay? So, ibig sabihin, so ito ay magiging less than 0. Ito ay less than 0. So, ibig sabihin, ang papalitan natin ay si XU kasi negative siya. Ngayon, sa sunod na iteration natin, so, i-copy ko lang ulit ito. Sige, hanggang dito muna. Para hindi kayo malito. Sa sunod na iteration, okay, 6 iteration, ang ating magiging XL is retain pa rin. Ang mababago is XU. So, magiging 14.875. Tama? So, ano yung magiging panibagong XR natin? CJ. 14.8125 po, sir. 8125. Okay? Then, ang next step po dyan, aalamin natin, kunin muna natin yung error. Okay, so ano yung error natin? So yung error natin, 14.8125 minus 14.875, no, yung huli. Over 14.8125. So pag nilagay nyo sa calcu yan, is, pwede bang i-replay yan? Yan, ito. So 14. Yan, 8125 plus 14.875. Ito ay 14.8125. Okay? Yan. So, lalabas ang sagot dyan ay 0.421. Ayan. So, mapapansin nyo, plus 6 iteration, ang lalabas po na sagot, ba't may ganito dito? Ang lalabas po ng sagot dito ay 40, ilang percent? So, yung ating EA, so dito na atin ilagay. So, equal 0.422. Okay, 4219. 4219%. Okay? So, which is yan po ay kung hindi nyo na kailangan isolve yung, kasi ito po ay less than 0.5% na. Tama ba? So, ito ay less than 0.5. So, ibig sabihin, ito pong sagot, ang magiging final answer niyo ay ito na pong 14.8125 at itong percent error natin na 0.4219. Gets po ba? Kasi nga, less than 0.5% na. Ano? Yun. So, yun yung magiging natin. Magiging sagot po natin dyan. So, yun. Medyo madali. Yeah, paulit-ulit lang naman yung process. So, pinakamaganda talaga, hindi na kayo mag-ano sa calc. So, replay lang para mabilis. So, ngayon, class, sa error po natin, ang gagawin po natin, kapag walang sinabi sa problem, i-assume po natin yung error ay 0.5%. Okay? 0.5. Pero pag may sinabi sa problem, 1% ang ating stopping criterion. 1%. Ibig sabihin, saang iteration kayo titigil? Nasa may less than 1%. Sa fourth, 1.69 pa. Okay? Okay, so titigil na kayo sa fifth iteration. Kapag ang nakalagay sa problem ay 1% ng stopping. Pero pag walang sinabi sa problem, stick po tayo sa less than 0.5%. Okay, so clear po ba doon, class? Okay? And then, another thing ay kapag po mayroon po tayong sinabi sa problem na use only 3 iteration. So, pag sinabi pong 3 iterations, ibig sabihin ay pag po sinabing 3 iterations lang, hanggang 3 lang yung gawin nyo. So, ang magiging final answer po dyan ay itong XR ng third iteration. And ito po yung ating percent error. Okay, yung 3.44. So, wag niyong ipilit na, sabi kasi ni sir sa 0.5%.
Pero may nakalagay kasi sa problem na tatlong iteration lang yung gawin nyo. So kahit hindi pa nagpo 0.5% yan, so titigil na kayo kasi naka-indicate naman dun. Ano? Ayan. So pag may summary po tayo ng answer dito, ayan, kung mapansin nyo, so same lang ba yung nakuha natin? So ang magiging final answer, ang XR is 14.8125. Ang ating pong approximate error is 0.422. Okay, ngayon, tanong po dyan, saan po sir galing tong mga nandito? So yan po ay true error. Okay, so how do we get the true error? Again, ang true error po natin, yung distance naman yan sa true value. So how do we get the true value? So syempre, babalikan nyo lang yung sa calcu. So i-equate nyo lang yan sa 0. Then, para malaman nyo, analytical. Ito yung true value niya, shift solve. So pag ginamit nyo yung mga previous math nyo, ito yung makukuha nyo, ito yung exact answer. So you need to store this one sa letter A. Okay? Para hindi ma-preserve yung value. Ngayon, so ngayon, di ba, itong mga to, class, itong mga nandito sa, yan, itong mga to, si 14, si 15, si 14.5, ang tawag dito is mga estimate. Ito yung parang initial, ito yung unang guess nyo, then pangalawang guess. Kukunin nyo yung distance ng bawat isang yan sa true value. So, di ba, tandaan nyo yung pinag-measure ko kayo ng bridge, tsaka nung gano'n, nung rivet. Ang true value dito ngayon ay yung nakastore sa letter A. Tapos yung ating approximate value is itong mga XR. So, try natin ilagay. So, alpha A, so minus nung 14, so over A, ayan, so times 100. Okay? So yung lalabas dyan is ito, si 5.413. So para makuha nyo naman yung sunod, si 15 naman yung gagamitin nyo, kukunin nyo yung distance, so palitan nyo lang si 14. So palitan nyo lang si 14. So magiging 1.34. Again, ito po ay naka absolute value. So sunod naman si 14.5. Diba? So ganyan lang. Okay? So 2.03 hanggang makarating yan. So ibig sabihin, sa pagliit po ng error na yan, ibig sabihin, sa paglapit po ng true value, ibig sabihin, yung daw pong nakuha natin tong XR na to, ang distance niya po sa true value is 0.07%, which is napakalapit na. Ano ba, again, ano nga yung true value? So, ang true value po natin ay 14.801. Di ba? Konting decimal na lang. Yun. So, ito yung yung estimate natin, ito yung nakuha natin. Pero, syempre, paano mo masasolve ng analytical yung problem na to? Di ba? Yung ating function na to. How do you solve this analytical? In analytical way. Di ba mahirap? Kaya, yun nga, kaya na-introduce ko sa inyo itong method na to. Okay? Yeah. So, nagagets po ba ang process class? Or, ayun. So actually yan. So, yung sunod po na method, yung false position, I think, i-discuss ko na lang sa by next week sa face-to-face natin. Anong oras tayo? 7 nga, no? Tama ba? Si Jan Marie, nandito ba? Yes po, sir. 7 a.m. to 8:30 a.m. po. Ayan, sige. So, wala pong malilate ha sa Sige, pag ako na-late next week, so meron pong bibigay ako ng plus sa midterms. Sa prelims. Ayan, sige. Okay, so since may class din kasi ako kasunod dito sa 2:30,